Dapat daw ay manindigan atong si Jinggoy Estrada. Kasi kung hindi daw kay Digong, hindi ka makakalabas or hindi na daw makakalabas sa kulungan itong isang to at hindi na rin makakabalik sa pagkasenador. Katulad din ng nangyari siyempre kay Bong Revilla. Yang lahat ng yan daw ay dahil sa tulong ni Digong. Yun yung masaklap dito sa atin. Ano ho? Siyempre, kung if you are in the same circle, pareho kayong mandarambong. Pareho kayong mga sangkot sa katiwalian. Natural lamang natutulungan nyo ang isa't isa. Okay? At ang mahirap dito, madalas ay binabaluktot ang kaisipan ng mga kababayan natin. Na yung mga taong nagtatrabaho ng tama, ng maayos, yung mga public officials na may totoong pagmamahal sa ating bansa, sila madalas yung sinisiraan. May makinarya kasi itong mga ganitong klaseng tao. Katulad ng mga nasa paligid nga ni Digong, ginamit ang fake news para siraan ang kalaban. Anyway, balikan natin itong si Estrada. Sabi niya, gusto daw niyang i-restore ang budget ng Office of the Vice President. Kung ano yung proposed budget na 2 billion something. Senate President pro tempore Jinggoy Estrada believes the proposed budget of the Office of the Vice President should be restored after it was slashed by more than half by the House of Representatives. So dito natin ngayon masusubukan yung mga matatapang na kongresista na hindi na daw takot, hindi na daw papayag na takuting muli ng mga Duterte. So sa puntong ito, siguro dapat lang na manindigan din kayo. Kung pagbibigyan na maninindigan din itong si Jinggoy Estrada, tignan natin kung sino talaga ang totoong may paninindigan. Dahil kung utang na loob ang basihan natong si Jinggoy Estrada, talo siya. Huwag po natin pairalin yon. Okay? Yung tinatawag na utang na loob. Dahil, ganun ang nangyayari, dahil may utang na loob, kahit mali, hindi napapansinin, papanigan pa rin. Ganun po ang masaklap na katotohanan sa mundo ng politika dito sa atin. At ang pinaka-apektado dyan ay syempre ang taong bayan at ang ating bansa. Sobrang apektado sa napakaraming bagay ang ating bansa dahil sa mga ganitong klaseng politiko. Politiko na ang pinakarason kaya sila naandyan ay hindi naman talaga public service, kundi ma-impress yung mga taong pinagkakautangan nila ng loob, halimbawa, yung mga taong minsan ay nasandalan nila. Ganon kasi ang sistema dito sa atin, kaya talagang dapat baguhin. Dapat dumating tayo sa punto na mga bagong politiko naman sana. Katulad ng nakikita natin na nag-uusbungan na magagaling na batang politiko dyan sa lower house. Good luck!